Kaugnay pa rin po ng pagmamonitor ng SSS sa kanilang pension releases, makakausap po natin si Rita Baloy, ang OIC ng SSS Pensions Administrator Department. Magandang tanghali po, Ms. Baloy. Si Maris Umali po ito ng Balitang Hali. Yeah, magandang tanghali po, ma'am. Opo, medyo naghigpit po tayo sa pag-release ng mga pensions, no? Paano po yung mga pensioner na hindi lang nakapunta sa SSS o sa bangko para sa kanilang pensyon na noong kanilang kaarawan? Tuluyan na ba silang matatanggal sa database? O meron pa po Hindi pa kayong... naman ho, ma'am. Ilan pong, gaano po katagal na period ang pwede nating ibigay sa kanila? Actually, yung mga pensioners natin na nakaka-receive ng pensions through checks, halimbawa for the month of March, ang kanilang date of birth, they're given up to March 30 to comply. Until March? March 30 to comply. Since kapag hindi sila nakapag-comply hanggang March 30, yung kanilang pension starting May, isususpend or ititigil lang po. Pero once na nag-comply si pensionado, immediately we will resume yung kanilang pension remittance. Yung pong mga hindi na kaya ng katawan na pumunta sa SSS o sa mga depository bank, pwede po ba na kinatawan na lang o representative na lang nila ang pumunta basta may authorization letter? Yes, ma'am. Actually po, nung first time naming mag-release ng notice letter, nakalagay doon sa letter sa mga pensionado namin, if incapacitated or unable to report to any SSS office or to their depository bank, pwede silang magpadala ng kanilang Act of Compliance. Ang Act of Compliance po natin, yung duly signed and duly accomplished Act of Form, together with the photocopy ng kanilang valid ID, SSS ID, or any two valid IDs na mayroong signature and photo, pwede nilang ipadala sa kanilang representative to nearest SSS office po. Ma'am, ulitin lang po natin para sa kapakanan ng mga manonood natin, yung mga requirements na maaaring o dapat dalhin ng mga yung mga kinatawan, yung mga representative ng mga pensioners? Yes, ma'am. Yung pong retirement, yung mga nagre-receive ng retirement at saka death pensioners, ang kanilang lang dapat isubmit ay yung kanilang accomplished and signed Act of Form, at saka yung SSS card or any two valid IDs na merong signature and at least one with photo. Yung mga disability pensioner po naman, ganun din po ang mga kailangan. Kaya lang ang disability, hindi sila po pwedeng mag-report sa kanilang depository bank, kailangan sa SSS office kasi annual PE sila. Okay. Ma'am, ano-ano po ba yung mga dahilan kung bakit tinatanggalan ng pensyon yung mga miyembro? Ang mga dahilan, ang isa po yung sa annual confirmation of pensioners po, actually hindi naman sila tinatanggalan. Kumbaga parang inihinto lang, waiting for the compliance sa ating ACOP. Meron din po meron mga pensionado pong natatanggalan din ng pension. Like for example, ang isang retiree pensioner na hindi pa nagkakaedad ng 65, wari mo, nag-retire siya ng age 60, pero nung tumatanggap na siya ng pension 2 years after, na-re-employ siya, yun po, hindi na siya qualified mag-receive ng pension. So, sa mga retiree pensioners yun. Wari mo, yung isang surviving spouse naman, na yung tinatawag nating death pensioner, halimbawa, nag-remarry siya o kaya nag-cohabit, nakipag-live-in relationship, hindi na rin po siya entitled mag-receive ng death pension. Alright. So kaya yung mga dependent children na below 21 years of age, pag-reach nila ng 21, may ihinto na rin po yung kanilang dependent pension. Sinisiguro lang po ng SSS na maibibigay yung pensyon sa mga tamang mga tao. Yes, ma'am. Alright. Maraming salamat po, Okay po. Ma'am Rita Baloy, ang OIC ng SSS Pensions Administrator Department. Magandang tanghali po sa inyo.